Ang pasyon ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 26, talata 36 hanggang Kabanata 27 sa talata 54 hanggang 56. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako roon. ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng apis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi may aalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ay siya nating pakay. Dakpin niyo agad. Kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, Guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. at nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tenga niyon. Sinabi ni Jesus, Isalong mong iyong tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel at padadala niya ako agad? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi ito'y dapat mangyari? at binalingan niya ang mga tao at sinabi, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para datpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. tumakas sa mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Dooy nagkakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Sumunod sa kanya si Pedro, ngunit malayo ang agwat nila. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong saserdote, pumasok siya sa patio at naupong kasama ng mga bantay upang makita kung ano ang mangyayari.
Naghahanap naman ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ng saksing magsisinungaling laban kay Jesus upang may papatay siya. Ngunit wala silang matagpuan. Bagamat maraming humarap at nagsabi ng kabulaanan tungkol sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, Sinabi ng taong ito na nagkikibay niya ang templo at muling tatayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong saserdote at sinabi kay Jesus. Wala ka bang may sasagot sa paratang na to sa'yo? Ngunit hindi umimik si Jesus. At sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa'yo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanang ng makapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winahak niya ang sariling kasuotan at sinabi, Ito'y kalapastangan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay nyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay! Dapat siyang mamatay! Dapat siyang mamatay! Dapat siyang mamatay! siya'y niluhuran nila sa mukha at pinagsusuntok. Sinampal naman siya ng iba at ang sabi, Kristo, hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo. Samantala, si Pedro'y nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang alilang babae at ang sabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta sa may pintuan si Pedro. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang lalaking ito'y kasama ni Jesus na taga Nazareth. Muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sinabi nila, Isa ka nga sa kanila, nakikilala sa iyong pagsasalita. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. At naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus. Bago tumilaw ang manok, may 3 mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano may papapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauuli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, Nagkasala ako. Pinagkanulo ko ang dugo mo lang bahid ng kasalanan. Ano ang pakialam namin? Bahala ka! sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo. Saka siya umalis at nagbigti. Pinulot ng mga punong saserdote ang mga salaping pilak. Sinabi nila, Labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo. Ito'y kabayaran sa buhay ng isang tao. nagkaisa sila ng salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan,
Natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nilang 30 salaping pila at ibinahid sa bukid ng magpapalayo ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus kaputukman. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan na mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po! Si Barabas po! Si Barabas po! Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Ipako sa Ipako sa krus! krus! Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Ipako sa Ipako sa krus! krus! Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulong mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya! At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinutan ng isang balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagluluruhan. Kinuha nilang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.
Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, binigyan nila si Jesus ng isang alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili! Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Ililigtas ang iba? Ngunit ang sarili di mailigtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya! at pinalipos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias! agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna! Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya! muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nahati sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Ang pagbasa ng pasyon ng ating Panginoong Hesukristo.